Welcome pong muli sa ating online Bible study. Dito po sa Galatia Kapitulo 1 sa talatang 8 ay mababasa po natin ang isang ah, babala at paalaala na ibinigay ni Apostol Pablo. At sabi po niya rito, "Datapot kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aking sinabi ng una ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay matakwil." Dito po ay malinaw na binigyan ni Pablo ng pagpapahayag na yung ebanghelyong ipinangaral niya at ng kanyang mga kasamang mga apostol ay isang ebanghelyo ito na hindi maaaring baguhin at hindi ito maaaring palitan ng sino paman. Kahit pa po ng isang anghel na nanggaling sa langit ay walang autoridad, walang ano pa mang kapangyarihan para ang ebanghelyo na ipinahayag po ng Diyos ay palitan o baguhin. Nangangahulugan na ang ebanghelyo ay isang makalangit na mensahe ito na permanente at hindi maaring mapalitan o mabago. Kaya't ang ating paksa ay may kinalaman po diyan ang tunay na ebanghelyo ng Diyos at kung paano ito ay makikilala natin at kung paano nating maunawaan ito. And by contrast ay yung huwad na ebanghelyo na tinatangka ng mga kaaway ng Diyos, kaaway ng Panginoong Jesucristo na ipalit dito sa tunay na ebanghelyo. So makikita natin dito at titingnan natin muna yung tunay na ebanghelyo sa punto de vista ng mga taglay nitong mga katangian. Ang word na ebanghelyo ay galing po yan sa Griego na euangelion at ang literal na kahulugan niya ay well message. Ibig sabihin ay mabuting mensahe o magandang balita o mabuting balita. So ang ebanghelyo ay isang bagay na mababasa nating dumating yan dito sa sanglibutan, kaugnay ng pagdatal din ng Kristo ng Diyos, ng anak ng Diyos na si Jesucristo. So bagamat sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na ang ebanghelyo ay laman niya ng mga propesiya doon pa sa matandang tipan, gayunpaman ang aktual na pagdating yan sa loob ng kasaysayan ay may kinalaman yan sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo dito sa sanglibutan at sa kanyang pagsasaka tuparan ng kanyang earthly mission, yung kanyang mission dito sa lupa nang siya ay dumating sa bayan ng Israel. Halos humigit kumulang ay 2,000 taon na ngayon ang nakararaan. So pangunahin sa katangian ng ebanghelyo ay ang mababasa natin sa Roma Kapitulo 1 talatang 1 na ang ebanghelyo, ang aktwal na may akda nito, ang aktwal na pinanggalingan ng ebanghelyo ay ang Diyos mismo. Kung kaya naman dito sa Roma Kapitulo 1 talatang 1 ay pinatawag ang ebanghelyo na ebanghelyo ng Diyos, o sa Ingles ay isinasalin itong the gospel of God o the evangel of
God. Ibig sabihin ay ang ebanghelyo ay aktual na nanggaling sa Diyos. Ito ay mula sa isip, sa puso ng Diyos, at kanya itong uh, ipinadala rito sa sanglibutan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo at ng kanyang mga apostol. So, ang ebanghelyo ay hindi ito isang bagay na inimbento ng sino pa mang mortal o ng sino pa mang nilalang. Hindi ito isang bagay na katha-katha ng imahinasyon o ng isip ng mortal na tao, kundi ang aktual na pinanggalingan nito, ang aktual na may akda nito ay ang Diyos mismo. So yan ay isa sa basic, isa yan sa pinakapangunahin na katotohanan patungkol sa ebanghelyo. Kung kaya't hindi natin mababasa kailanman na ang ebanghelyo ay tinawag na ebanghelyo ito ng tao. Ito ay ebanghelyo ng Diyos. Hindi rin ito ebanghelyo ng ganito o gayong anghel. Ito ay ebanghelyo ng Diyos, sapagkat ang pinagmulan nito, ang may akda nito ay mismong ang Diyos. Kung paanong ang Diyos ang may akda, ang may likha, ang may gawa ng langit at lupa, 10 ng sangsinukob, gayon din ang may akda, ang siyang bumuo ng ebanghelyo ay ang Diyos mismo, at ginamit niya ang kasaysayan ng suguin niya ang kanyang anak na si Jesucristo upang maging isang aktual na realidad ang ipinangako niyang ebanghelyo na kanyang ipadadala sa takdang panahon. Ikalawa na napaka-importanteng katotohanan, ang sentrong paksa ng ebanghelyo ay ang anak ng Diyos na si Jesucristo. Yan ay mababasa natin dito sa Roma Kapitulo 1 sa talatang 3, na ang sabi rito, ang ebanghelyo ng Diyos ay tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga patay, sa makatuwid bagay si Jesucristo na Panginoon natin. So ang ebanghelyo na totoo, yung tunay na ebanghelyo na galing sa Diyos, na ang Diyos ang may akda, ay hindi patungkol ito sa isang iglesia o patungkol sa isang kapulungan, patungkol sa isang sekta o patungkol sa isang samahan na pangrelihiyon o pangpolitikal o kung ano pa mang ganyang bagay na binuo sa kaisipan ng tao, inimbento ng tao. Hindi. Ang sentrong paksa ng ebanghelyo ay binibigyan din sa atin na ito ay ang patungkol mismo sa anak ng Diyos na si Jesucristo. Ang tunay na ebanghelyo rin ay hindi patungkol sa kautusan, maging yan man ay ang kautusan ni Moises o ang kautosang gawa-gawa lamang, mga tuntuning idinagdag ng mga sekta at relihiyon. Hindi yan patungkol sa gayong mga bagay. Hindi rin yan patungkol sa ano pa mang ritual, maging yan man ay ang ritual ng pagtutuli na nagsimula doon sa Matandang Tipan, o ang ritual ng bautismo na nagsimula naman sa panahon ni Juan Bautista, o sa ano pa mang ritual. Hindi ito ang sentrong paksa ng tunay na ebanghelyo ng Diyos. Hindi rin ito patungkol sa founder ng ng ano pa mang relihiyon. Hindi ito patungkol sa isang filosofiya, maging yan man ay Hindu philosophy, maging yan man ay Greek philosophy, o maging yan man ay Gnostic philosophy, o ano pa mang ganyang mga bagay.
hindi patungkol sa isang filosofiya ang ebanghelyo ng Diyos. Hindi rin ito patungkol sa prosperity gospel na ngayon ay popular sa ating kapanahunan, yung prosperity message na madalas ay maririnig natin sa mga pulpito at sa iba't ibang mga lugar ay ipinangangaral na kung paano ang isang tao ay magiging matagumpay sa kanyang hanap buhay, sa kanyang negosyo, sa kanyang pag-aaral, sa kanyang mga layunin. Walang kinalaman sa ganon ang tunay na ebanghelyo ng Diyos. Hindi natin minamasama ang pag-aaral o kaya ay ang paghahanap buhay o ano pa bang mga bagay na katulad niyan. Yan ay bahagi ng buhay natin sa mundong ito. Ngunit ang papaniwalain ng tao na ang ebanghelyo ng Diyos ay mismong yung mga bagay na may kinalaman sa kung paano ang tao ay magiging physically healthy, physically prosperous, at physically successful. Yan ay isang bagay na malaking pagbabaluktot sa tunay na esensya ng ebanghelyo ng Diyos. Kaya makikita natin na sa kadahilan ng ang ebanghelyo ay nakasentro sa anak ng Diyos na si Jesucristo. Ang ebanghelyo ay tinatawag din itong Gospel of His Son o Gospel of God's Son. Ebanghelyo ng kanyang anak. Ibig sabihin ay ebanghelyo na patungkol sa anak ng Diyos. So makikita natin na ang may akda ng ebanghelyo ay ang Diyos mismo, ang Diyos Ama. Ngunit ang mensaheng dala-dala nito, ang paksang nakapaloob dito ay ang anak ng Diyos. Ito'y patungkol sa anak ng Diyos. Kung kaya't ito'y tinatawag na ebanghelyo ng kanyang anak, tinatawag ding ebanghelyo ni Kristo, Gospel of Christ o Evangel of Christ. Sapagkat ito ay patungkol sa pinahira ng Diyos na si Jesucristo na kanya ring bugtong na anak. Isa pang napaka-importanting bagay patungkol sa ebanghelyo, ang mandato nito, ang atas na nakapaloob rito na galing sa Diyos ay ang pagtalima sa pananampalataya sa gitna ng lahat ng mga bansa. Yan ay mababasa natin dito sa Romans chapter 1 verse 5. Nasabi rito, na sa pamamagitan niya ni Kristo ay tinanggap namin ang biyaya at ang pagkaapostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. By whom o by Christ we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for His name. Kaya makikita natin dito na ang ebanghelyo ay merong mandato na nakapaloob rito. Merong atas na galing sa Diyos na nakapaloob rito, isang utos na nanggaling sa kanyang kamahalan na naroon sa kataas-taasang sangkalangitan. At sa mandatong ito ay iniuutos sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bansa, ang pananampalataya. Ang pananampalataya sa anak ng Diyos na siyang ipinangangaral sa loob ng ebanghelyong ito. Ang ebanghelyo ay hindi patungkol sa pag-anib sa isang sekta o pagpapamiyembro sa isang kapulungan o iglesia. Hindi ito patungkol sa pagpapasailalim sa isang ritual katulad ng pagtutuli o kaya ay ng bautismo o ng ano pa mang iba pang mga katulad niyan na mga ritual. Ang ebanghelyo ay direktang may kinalaman sa
pagtalima, na pagtalimang binibigyan ito ng ekspresyon sa pamamagitan ng paglalagak ng pagtitiwala ng pananampalataya sa 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 Diyos na siyang bumuhay na maguli sa Panginoong Kristo, at ganoon din sa ginawa ng Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya makikita natin dito kung paano ang ebanghelyo ay hindi humihiwalay doon sa pinakasentro nitong layon na dali ng ang makasalanan sa tamang kaugnayan sa Diyos na banal, sa Diyos na matuwid sa lahat. At may dala itong mabuting balita. Ito nga mismo ay ang mabuting balita. Ngunit mararanasan lamang ang realidad ng kabutihan at pagpapala nito kapag tumalima ang isang tao sa panawagan nito ng pananampalataya, ng lubos na paglalagak ng tiwala, hindi sa isang samahan o sa isang set ng kautusan o kalipunan ng mga ritual, o kaya ay pagpapasailalim sa mga panuntunan ng isang filosofiya o sistema ng paniniwala, kundi sa direktang paglalagak ng tiwala sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Heso Kristo. Kaya napaka-importanteng makita ang napaka-basic na katotohanan ito. At sapagkat ang hinihingi nito ay pagtalima, sinasabi sa atin sa 2 Tesalonica sa chapter 1 sa talatang 7 na ang ebanghelyo ay may napakabigat na dala-dalang pananagutan para sa lahat ng mga tao. Kaya ang sabi rito sa 2 Tesalonica 1:7, at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nagniningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos, at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggan o panghabang panahong kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Kaya dito ay nabanggit yung muling pagparito ng ating Panginoong Kristo, yung muling pagpapakahayag niya mula sa langit. At kaakibat o kaugnay ng ganyang muling pagpapakahayag ng Panginoong Kristo, yung madalas na kung tawagin ay muli niyang pagparito, ay yung magaganap na judgment. At ayon sa talatang 8, dala-dala nito ang pagbibigay ganti sa mga hindi kumilala o hindi kumikilala sa Diyos, at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Kaya makikita natin dito kung paano sa kaugnay ng sinasabing ito ng banal na kasulatan, may daladalang tunay na responsibilidad o pananagutan ang ebanghelyo para sa bawat tao sa kasalukuyang panahon na kinaroroonan natin. At nandoon yung pananagutan na tumalima sa Panginoong Kristo, pagtalima sa pananampalataya sa liwanag ng nangyaring kamatayan niya doon sa krus, nang dahil sa ating mga kasalanan, yung kanyang pagkalibing, at sa ikatatlong araw ay muling pagbangon mula sa mga patay.
ang nangyaring yon ay ah, isang napaka-importanting pangyayari sa kasaysayan at pinakasentro nga ng kasaysayan, sapagkat sa pangyayaring yon ng muling pagbangon ng Panginoong Jesucristo sa mga patay ay pinagtibay ng Diyos hindi lamang ang katotohanan ng ah, Ebanghelyo, kundi maging yung namimintong pagbabalik ng Panginoong Jesucristo upang magsaganap ng paghukom, na siya ang pinili ng Diyos upang magsakatuparan ng naturang paghukom na ito. So, napaka-importante na nakita natin na ang ano pa mang pagpapamiyembro sa isang iglesia, pagpapabautismo sa tubig, pagpapasailalim sa ganito at ganong ritual, ang pagbibigay ng ikapo at ang iba pa na mga inaakalang mga bagay na pangangailangan sa kaligtasan ng tao, ito ay hindi siyang sinasabi ng Ebanghelyo na ipinagkatiwala ng Panginoong Jesucristo sa kanyang apostol at bilanggo na si Pablo, sapagkat malinaw na sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na ang hinihingi, ang atas na ibinibigay ng Ebanghelyo ay ang pangangailangan ng pagtalima sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At hindi lamang ito para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng mga bansa, gaya ng sinasabi sa atin sa Roma Kapitulo 1 talatang 5 at sa iba pang mga panig ng banal na kasulatan. Kung kaya't sa naganap na paglalathala ng Ebanghelyo mula pa ng unang siglo ay nandoon ang mandato na ang pangangailangan ng pananampalataya sa Kristo ng Diyos na siyang namatay, nalibing at sa ikatatlong araw nga ay muling ibinangon ng Diyos mula sa mga patay.